Kini-question po ng ilang mambabatas ang ilang bahagi o probisyon ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Kabilang sa mga gusto nilang papalitan o pabago o pamyendahan ay yung taunang pagbibigay ng 70 hanggang 75 bilyong pisong pondo sa bubuuing Bangsamoro entity. Nakatutok si Victoria Tula. The deadline is... Nagkasundo man ang mga leader ng Kongreso na ipasa ang panukalang Bangsamoro Basic Law ngayong Hunyo bago ang susunod na State of the Nation address ni Pangulong Aquino. May mga mambabatas daw na nagsasabing dapat amyendahan ang ilang kontrobersyal na probisyon na daliwas umano sa saligang batas. I would say maybe 80%, at least 80. No, no, 80% will not agree to untouch. May amendments. What happened is we went page by page. We're now in 90 plus, page 90 plus. There are a lot of inputs that were given by a lot of congressmen. And then we also put in the matrix yung mga position papers from our resource persons. Ayon kay House Majority Floor Leader Neptali Gonzales II, marami na raw sa mga kongresistang nagre-repaso ng panukalang BBL ang tutol na sa ilang probisyon nito bago pa man mangyari ang Mama Sapano clash. After the Mama Sapano thing, then nag-iba na. Aside from the constitutional and legal, it became an emotional issue. Pangalawa, yung trust, yung mapapagkatiwalaan mo ba ang mga MILF? Naniniwala naman ng ilang senador na mahihirapan silang maabot ang itinakdang deadline ng Kongreso para maipasa ang panukalang batas. Para bang hino-hostage sila kami. Sinabi ko nga nung nagkaroon ng hearing, parang tinatakot tayo ng MILF at ng peace panel na kung hindi daw namin ipasa ito, magkakaroon ng gulo at magkakaroon ng gera. Mahirap yung binibigyan ka ng deadline. Ako yung talagang tinututukan ko is the mechanism for ceasefire during an encounter. Precisely the situation in Mama Sapano. Kung paano pwedeng i-shorten yung time na yun. So we will be able to do it in minutes rather than in hours. Kabilang sa mga kinukwestyong probisyon ang taunang pagbibigay ng 70 to 75 billion pesos sa bubuuing Bangsamoro entity. Mas malaki raw ang halagang ito kumpara sa halagang natatanggap ng ibang lokal na pamahalaan. Hindi rin daw malinaw kung paano ito gagamitin. It is like a lump sum. But the era of the local governments is subjected to DBM guidelines. You say 45% or 55% should be used for personal services. But dito, they are not bound by any DBM guidelines. Nakasaad din sa draft BBL ang pagkakaroon ng sariling commission on audit ng Bangsamoro entity. Pero ayon sa mga mambabatas, dapat isa lang ang kikilalaning COA sa bansa. Kailangan din daw busisiin ang pagbuo sa Bangsamoro Police at magiging mga tungkulin nito, ang pagbuo sa Bangsamoro Armed Forces at ang decommissioning o pagsuko ng mga armas. Bagaman may mga kontra sa BBL, kumpiyansa pa rin daw ang Malacanang na maipapasa ito sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Wala naman daw nakikitang problema ang palasyo kung aamyendahan ng mga mambabatas ang BBL. Intindihin naman natin yung buong sustansya ng ating inihahain na BBL. At ang kanyang panawagan lang naman sa mga mambabatas is don't dilute. If they have issues on wealth sharing, if they have issues on power sharing, let's not just go on the general statements. Let's focus on the details. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.